Kung may tao nakakaalam ng kalakaran sa loob ng DPWH, si dating Undersecretary Cathy Cabral yun. Sinasabing isa siya sa mga susi para malaman kung gaano at paano ang ganansya sa mga infrastructure project. Ngayong wala na siya, babagal o hihina na rin ba ang investigasyon ng mga otoridad laban sa korupsyon sa DPWH? Pakiusap, maging sensitibo po sa pagkomento sa videong ito. 40 years o 4 na dekadang nagsilbi sa DPWH si Cabral. Ganoon po katagal. As the DPWH Undersecretary for Planning and Public-Private Partnership, si Cabral po mismo ang namahala sa mga pagawain at plano ng DPWH. Kaya alam na alam daw ni Cabral ang mga insertions o pagsisingit, mga pasikot-sikot sa national budget. Ayon yan sa iba't ibang testimonya. Sinasabing hawak daw ni Cabral ang isang listahang naglalaman ng mga pangalan ng mga proponent o mga pasimuno ng DPWH insertions. Alam nyo, sabi nga ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Ping Lacson nitong September, isang Undersecretary Cabral daw ang lumapit sa opisina ni Senate President Tito Soto para tanungin kung ano raw ba ang mga proyektong gustong ipasingit ni Soto sa 2026 budget. At alam nyo bang si Cabral din daw ang nagdedesisyon sa DPWH level kung ano ang mga idadagdag at tatanggalin na insertions sa proposed na national budget? Yang impormasyon na yan galing kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Kwento pa ni Bernardo, ito raw si Cabral ang isa sa mga main operator ng kickback system sa loob ng DPWH. Kasabwat daw sa kickback system na yan ang mga dating DPWH Secretary na sina Mark Villar at Manuel Bonoan na nagsilbi under the Duterte and Marcos administrations. At sa issue ng allocable, dawit din si Cabral. Yung mga allocable budgets po, ito po yung mga perang natitira sa mga ahensya matapos bayaran yung mga priority items tulad ng mga pasahod sa mga tao at iba pa. Sa konteksto po ng DPWH, yung allocables po ay yung ceiling amount o yung pinakamalaking pera na pwedeng matanggap ng kada district engineering office. Kung magkano ang amount, base mismo sa formula na ginawa ni Cabral. Walang may alam, kahit sino. Tanging si Cabral lang daw ang nakakaalam ng formulang ito. Ayon yan kay Bernardo. Walang kaso si Cabral na umabot sa korte pero iniimbestigahan po siya ng mga otoridad dahil sa dami ng alam niya dito sa systemic corruption sa loob ng DPWH at ng gobyerno. Galing na mismo sa ombudsman, inimbitahan nila si Cabral dahil very rich source siya ng mga impormasyon tungkol sa alleged corruption. Kung buhay si Cabral, iba pa rin kung sa kanya mismo manggagaling ang mga alam niya tungkol sa sistemikong problema na ito. Pero ngayong wala na si Cabral, gagawin daw ng gobyerno ang lahat para makuha ang cellphone at laptop niya na posibleng naglalaman ng mga ebidensya. Susi kaya ang mga ito sa mas malalim pang impormasyon?